Atong tema mga igsoon karong buntag is Christ at the center, from identity to overcomer. Malikon ako. Christ at the center, from identity to overcomer. So maghisgot tag tulo ka butang ini ka buntagon mga igsoon ha, sa di pa na ko ni-expound. Una, number 1, identity revealed. Number 2, the foundation, centrality established. Number 3, I will build my church, maturity form. So, tulo ka punto atong i-diskutan ini kabuntagon. Identity revealed, number 1. Alikon ako. Identity revealed, number 1. Number 2, the foundation. Number 3, I will build my church, maturity form. Okay. So, balik ko na ko again at team, no? Christ at the center, from identity to overcomer. Si Kristo mao ang sentro, ug gikan sa atong pag-ila sa atong kaugalingon ngadto sa ato ang pagkamadaugon. Balik ko na ko. Si Kristo mao ang sentro, o sa atong pag-ila sa atong kaugalingon ngadto sa pagkamadaugon. Balik ko ablis yung Bible mga igsoon. Number 1, identity revealed. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, the Counselor, the Mighty God, and the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kita tanan sinati na magita no, kadaghan na magita nakadungog ani mga minsay labi na sa mga karaang Christians kining Isaiah 9 verse 6. Ang aton isang sabton ba sa atong level of understanding karon, sa atong level nga nasabtan karon. Pagsultis Bible, for unto us a child is born. Katong pagkatao ni Jesus Christ dito sa kinabuhi, dito sa pagsangko ni Mary sa iya, o pagkatao niya ani nga physical material realm gamit ang lawas ni Mary, katong mga igsuon, types and shadows to sa ato ang experience karon. So pagsultis Bible, for unto us a child is born, dili na sa ato nang kinasuluran. Nahimugso siya ug natao sa atong kinabuhi. Maunay atong Pasko. Hello. Atong Pasko dili December 25 ha. Kay kung atong tun-an ng history mga igsoon, wala gyud mataw si Jesus Christ on December 25. Una ako pag inyo jud kong i-corner, ang ako ra gyud gi-celebrate ang holidays ra gyud, di gyud ko moingon nga kuan Merry Christmas ngano man. Pitusom gud na. Pero wala man gyud problema kung usbon na nato definitions Christmas. So kung mutana sila sa tuwa, unsa may definition da inyo des Toledo Christ Gospel sa gitawag natong Christmas? Ang among definition sa gitawag namong Christmas is ang pagkatao ni Kristo sa among kinabuhi, dili sa Disyembre 25. Ha? So, celebrate mo, celebrate mo eh. Dili ang Disyembre 25 among gi-celebrate, kundi ang pagkatao ni Kristo sa among kinabuhi. Maunay December 25, maunay Christmas namo. So pagsulti unto us a child is born, laong kaya mga igsoon. O lagi na akong giingon sa makadaghan, wala kaluwasa para mo antog langit. Giluwas ta, ako o ikaw, para mahimugso siya, mataw siya sa atong kinasuluran. Okay? Kasi nabutan niya, palagay ko basa sa Binisaya, Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Isaiah. Oh.
Kailangan na nato ang usa ka bata na tao, alam na nato ang usa ka anak na lalaki. Ihatag ang kagamanan, ikatuntong sa iyang nabaga, o ang iyang alam, magandahon, magkahimulungan, magtatambag, Diyos, na magkagalaw, amahan na walay katapusan, prinsipe sa makinay. Natanawan ninyo ay so na ako ni binisayon pagpasabton sa tamo sa di pa na ako ni binisayon no? ako ni share sa inyo ha. Heaven was announcing a revelation of divine life entering human form. God unveiling His intention for humanity. Usbon ako, ang langit nag-anunsyo sa iyang pagpadayag, sa iyang balaanong kinabuhi o langit nung kinabuhi nga nisod sa usa ka lawas sa tao. O ang Dios mismo nagpadayag sa iyang intensyon kanatong tanan. Ang Dios nagpadayag sa iyang intensyon kanatong tanan. Okay? So, unsa may pasabot ani? Ang pagkatao ni Kristo, ang pagkahimugso ni Kristo sa imuha o sa akua is not only an event to remember. Take note, it is not only an event. Dili pagpanghitabo ang kinahanglan lang natong hinumduman. Unsa man ini? Unsa man ini punto ani? Usa na siya ka punto nga nagpukaw nato kinsa ta. The birth of the Christ in us is for the purpose of waking us up. Ang pagkatao ni Kristo sa atong kinabuhi, ang purpose ana is mao ang pagpukaw nato sa punto kung kinsa ta. Okay? So, balik ko na ko. The birth of Christ is not only an event to remember, it is a life to awaken to. Mao na mga igsoon, kung atong basahon sa Colossians 1:27, giingon diri, Christ in you, the hope of glory. Si Kristo nga naa sa ako, si Kristo nga naa sa inyo ha, mao ang paglaom sa himaya. Si Kristo nga naa sa sudi mo, mao ang paglaom sa imong kahintang. Dili ang negosyo, dili imong trabaho, dili imong pag-abroad, dili ang pagkahalin sa imong yuta, kundili si Kristo mao ang paglaom sa himaya. Okay? So Christ in us is the hope of glory. Okay, giingon po sa Galatians 2:20 mga igsoon, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Nalansang ko uban ni Kristo. Kinsa nagsulti ana? Si Pablo. Palihog ko basa sa Binisaya kay nindot kay na paminawon sa Bisaya. Galatians 2:20. Ilansan ko uban sa Kristo dito sa Diyos. Ura dili na ako ang buhi, kundi si Kristo. Na inila kanako o kinabuhi. Kung karon akong kinabuhi nila sa akong pagtuo sa anak sa Diyos nga nahigugma o nagkugyan sa iyahang kaugalingon alang kanako. Okay, palihog ko basa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Second Corinthians 5:17. Bisan kinsa nalayosa kang Kristo, bago na siya inuhat. Si kita mo? Oh, sige, uspa tiwasak basa sis. Ang daan niagi na og, ang bago niabot na. If any man be in Christ, he is a new creature. See, nakita ninyo? If any man be in Christ, the moment makamatata na si Kristo mao ang atong identity, the moment makamatata nga si Kristo nga nahimugso sa atoa, na tao sa ato ang kinasunuran, siya di ay ang atong identity,
o kanang naa sa sud nimo mao di ay ang anak sa Dios, o kanang pagkaanak sa Dios mao di ay ikaw, usab gyud tanan. Usab gyud ang tanan mga igsoon. Ha? Usab gyud ang tanan. So, nalansang ka uban ni Kristo. So kinsa man tong namatay sa cross? Ang imong tawhanon. Ang atong daang pagkatao mo'y namatay sa cross para unsa man? Para ang Kristo nga naa sa suod madayag ug makita sa mga tao nga naa sa atong palibot. Now again, ay mo kalimot mga igsoon sa atong team. Ang atong tema, Christ at the center, from identity to overcomer. So, balikon ako, Christ at the center, si Kristo ang naa sa tunga, gikan sa atong identity sa pagka-overcomer at gikan sa atong identity ngadto sa atong pagka-overcomer. So, last verse na to, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, giingon, if any man be in Christ, he is a new creature. If any man be in Christ, he is a new creature. So once we realize that God is our identity, once we realize that God, through Jesus Christ, is our identity, God, through Jesus Christ, is our environment, usab yun ato experiences. Nga naman, nga mo ingon mag-umausab yung tanan. Kanaalan na ang verse mga igsoon sa 2 Corinthians chapter 2 verse 20 o Galatians 2:20 o 2 Corinthians 5:17. Pamalandungan na natong maayo. Ang nabilin sa cross ang imong pagkatao. Nganong daghan man tag problema? Tungod sa atong concept, tungod sa atong belief system nga tao ta. Mao na si hinungdan sa atong problema. Nakuha ko niyo mga ison, o palihog na kung ablis yung Bible, 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 1, palihog basa. English una, palihog basa una sa English. Brothers and sisters, I cannot address you as people, only by the Spirit, and as people who are still worthy, mere infants in Christ. Verse 2. First Corinthians chapter 3 verse 1, 2, and 3. Palikog basa. I have fed you with milk and have meat, where you are not able to bear it, and neither yet now are you able. Verse 3, for you are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and divisions, are you not carnal and walk as men? Are you not carnal and walk as men? Tanawan ninyong last verse ha? Verse 3 na no? Pastor Mincy, verse 3. Are you not carnal and walk as men? Sa ito pa ang problema na to. Ganing gitawag na to carnality. Resulta na ni sa itong paglakaw isip tao. Nakuha ko niyo mga ison? Resulta na ni sa itong paglakaw isip tao. Nga naman di ay? Di ka tao, pastor. Akong lawas tao. Pero kining nagtingog, bili ni tao. Pag ingon ni Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Ang nabilin sa cross, ang iyang pagkatao. We need to wake up to the truth of who we are within. Kinahanglan tang makamata kung kinsa ta sa atong kinasuluran. Kung gusto tang mausap ato experience, we need to wake up to the truth of our identity. So mo tumiingon ko ganina mga igsoon, niingon ko ganina, the birth of the Christ. Atong Christmas, dili Disyembre 25. Kulto man na. Pagano man na siya. Unya, kibaw lagi mong kulto ng Christmas, ganun ni-celebrate man mo. O ako ko mo celebrate Disyembre 25. Ang akong gi-celebrate, ang pagkatao man ni Kristo sa akong kinabuhi. Maunay akong Christmas.
ang pagkatao ni Kristo, ang pagkahimugso ni Kristo sa akong kinabuhi. Maunay atong Christmas. The birth of Christ is not an event to remember. It is a life to awaken to. Ano maingon mo kung it is a life to awaken to? Why? Because we need to wake up who we are within. Gisulti ni Pablo eh. Tanaw ang gisulti ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 3. Are you not carnal and walk as mere men? So, kung maglakaw ta, nga tao ra ta, maghuna-huna ta nga, sapagkat ako ay tao lamang, adaghan yung kag problema. Kay tao raman ka. Gusto mo ka ta masulban din atong problema, mangmata ta. Problema lang ani, kay kanang tao nagtulog-tulog, lisod ka na pukaon. Saan mag-uyo ka na, di ka na kamata. Pero sa tanang tao nga nakamata, moangkon gina siya, nga nakatuog siya. Gawa, nakatuog man ko. O ano nakasulti mo ka nakatuog ka? Kaya nakamata ka. Allow the Holy Spirit, mga igsoon. We have to allow the Holy Spirit to speak to us. Dili na ni Pentecostal level ang atong mensahe. Balikon ako, dili na ni Pentecostal level atong mensahe nga maglayat-layat ta og asa nga fellowship center, mangita tag mga man of God nga mulihan sa atong ulo. No, nindot na siya. Wala problema. Gusto ka maturity? You have to go beyond Pentecostal level. Unsa man ang Pentecostal level, pastor? You have to wake up to your true identity. Mumatata sa ato ang true identity. Galatians chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ. Si Pablo niingon, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth my life. Si Kristo na ang nabuhi pa sa iyaha. Si Kristo na lang ang nabuhi sa iyaha. The life that I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who died for me. Palibro ko basas Binisaya. Before tayo proceed, Galatians 2:20, pala kong basas Binisaya. Ginlansang ako sa krus uban kang Kristo. Dili na ako ang nabuhi, kundi si Kristo ang nabuhi sa sulod nato. Amen. Ang kinabuhi na karon akong kinabuhi sa lawas akong kinabuhi, pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Diyos. Igugmang anak mo o itugyan sa iyang kaugalingon alang kanang. Sige, tanawa. Lalansang na ako ba ni Kristo o dili na ako pa ang nabuhi pa kundi si Kristo nga naas ko Kanang mag-away mo si mong bana. Mag-away mo si mong asawa. Akong pangutana. Kinsa may nabuhi ana higayuna? Ha? Uy, si Adan nabuhi. Pangutana mo pare sinig-away niyo yung duha. While magunitay mo si kamot. Ha? Kinsa magibuhi ron? Si Kristo, si Adan. Himuan ninyong balaod. Imo-ino niyo yung mga asawa. Imong bana nga. Darling, kung mag-away ta ba, na maghimot tag balaod. Kung sa may balaod, hindi mag-away ta, magunitay ta sa itong kamot. Nga maglalis tanduha nga magunitay ta sa kamot. Kuya, ikaduhang punto, nga himuon yung balaod, ini maglalis mo si mong asawa o si mong bana, while nagunitay, balaod number 1, magunitay sa kamot holding hands. Duhag yung kakamot. Balaod number 2, ipangutana rin si mong bana o si imong asawa, kinsa mong ginabuhi ron, si Adan, si Kristo. Pag moingon nga ni si Adan, tingnan rin, ato nang ipalansan sa krus. Hindi na nakatingog. So, see, I have been crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. If any man be in Christ, meaning to say,
God, through Christ, is our environment. God, through Christ, is our identity. Usab yun tanan. Nga naman? Nga nung usab tanan? Pangutanay mo kaugalingon. We have to ask ourselves, who am I really? Kinsa man ko? Ikaduhang pangutana, am I only my history? Am I my mistakes? Am I my trauma? Am I my weaknesses? Am I my reputation? Am I my failure? Am I my achievements? If we identify to our achievements, mudako gyud imong Kung mo identify po kasi imong failure, mo identify, take note ha. Nagamit ko sa word identify. Kung mo identify ko sa akong failure, mag-depression. Kung mo identify ko sa akong trauma, mag-depression gyapon. Pag mo identify ko sa akong achievements, ay mudako akong Pag mo identify ko sa akong success, mudako gyapon akong ulo. You see mga igsoon, mauni siya. Na ako'y gi-post the other day, nga napanalanginan kay Kos word nga gihatag sa Holy Spirit sa ako ato na adlaw. Mauni siya. The secret of life is in right identification. The secret of life, kung niingon ko ato una, the secret of life is in the word consciousness. Ang ikaduha na, the secret of life is in right identification. Nganong daghan magitag problema ron? Tanaw na itong kinabuhi sa mga tao nga naas gawas. Usahay, mas grabe pa gani atong problema. Nga naman, kaya pa mamukon sa itong sipyat? Right identification. Sipyata, ni-identify ta sa atong pagkatao. Once mi-identify ta sa atong pagkatao, nisud ang problema sa gitawag na itong problema sa tao. Okay? So, padayon ta mga igsoon. Muna mangutan na ta, kinsa man ko. Kung niingon ko ninyo before, ayaw i-define ang imong kaugalingon basis imong failure. Ayaw i-define ang imong kaugalingon basis imong trauma, weaknesses, achievements, success in life. Ayaw i-define ang imong kaugalingon sa tanang palpak nimo sa imong kinabuhi. Nga naman, dili man na nimo identity imong failure. Dili man na nimo identity. Ang imong identity kanang naa sa sud nimo nga hangtod ron wa pa ma-realize kung masabtan nato. Una ni ingon ang Ginoo, for unto us a child is born and a son is given. Ang birthing sa Christ sa atong kinasuluran maunay nagdalag kaluwasan sa atong kinabuhi. Balikon ako, ang birthing sa Christ sa atong kinasuluran, maunay nagdalag kaluwasan sa atong kinabuhi. Now, paminawag yung kuninyong mga igsoon. Kaya importante kayo ng message, gihatag sa Holy Spirit sa atuan nining kabuntagon. The secret of life is in the word consciousness. Na-share na ko na before. But this morning, atong i-upgrade kamay. The secret of life, kung saman, is to know your true identity. So, nga naman, Pastor, because identity decides everything. Ay, good mo kalimutan na. Nga naman, Pastor, nga, knowing our true identity, nga naman, nga ang atong pag-ila sa atong true identity, nga naman, nga mo may sikritos kinabuhi. Kaya ba mo nga mo may sikritos kinabuhi? Because identity decides everything. Identity decides everything. So our breakthrough, balikon ako, ang imong breakthrough, ang akong breakthrough, wala magsugod sa akong gibuhat. Ang akong breakthrough, ang imong breakthrough, nagsugod kung giunsa nimo pagtan-aw ang imong kaugalingon o giunsa nimo pagsabot kinsa ka. Again, balik ko na kung anong importante kayong identity. Because identity
Balikon ako, decides everything. Identity decides how I respond under pressure. Balikon ako, identity decides how I respond under pressure. How I respond under pressure. Number 2, identity decides what I tolerate. Ikatulo, identity decides what I pursue. Kaupat, identity decides what I believe is possible. So, mao ni mga igsuon nga ang birthing sa Kristo sa atong kinabuhi importante kayo. Ang formation nga giingon ni Paul sa Galatians 4:17, I travail that Christ will be formed in you. The formation of the Christ in us is very important. Wa mo gud gitudlo kung sa pagsimbahan, ang gitudlo kung simbahan mangadtos langit. Nga sure naman ta ng langit, di naman naangay problemahon. Ang atong tutukan o mayroon ang formation ni Kristo sa ato para mga usap ta. Kay not until ang atong kinaiya mausab, di gyud mausab atong experience. Usmo na ko, not until mausab ang atong kinaiya, di gyud mausab atong experience. So kinahanglan gyud maporma, madayag, mahimugso si Kristo sa tagsa-tagsa. Sa ako nagkikaingon mga igsoon, identity decides everything. Kung ari putas pangwarta, kaya pa mo unsa. Money follows identity. Simple ra gyud kayo, mao ra gyud nga prinsipyo. Money follows identity. Kanang kwarta di gyud na mosunod mga igsoon sa tao nga panan-aw niya sa kugalingon pobre ay na di gyud na mosunod. So asa man nagsugod imong pag-asinso, giunsa nimo pagtan-aw ang imong kaugalingon. Ayaw gyud tan-awa imong kaugalingon nga nagkuwang ka. Kay sa kalibutan tungod kay nagkuwang sila, di nangandoy sila. Sa ilang pangandoy gidawat nila ang estado nga wala. Mao na nangandoy ka. Naay mga tao nga nidato financially pero silang utok nila kasing-kasing pobre lang gyapon. Driven by desire. Kita driven by realization. Amen. Hallelujah. We are not driven by desire. We are driven by realization. So, muna mga igsoon, moingon ko, the formation of the Christ within us, it begins by revelation. The moment we awaken to the Christ life as our true identity, and when that awakening begins sa atong kinasuluran, hunong na atong pagka-spiritual orphan. Ano moingon ko, hunong na imong pagka-spiritual orphan, hunong na magkapangitag ugma, hunong na magkapangitag kaayo, hunong na ba imong sige pagkakayuan. Kay kining way ginikanan luoy man na kayo, kinahanglan nag-roll out. See? So ang isa sa mga simple kay nga mga sign, mga igsoon nga napadayag na ang imong identity sa imuha, kana bitaw moingon na ka, di man kay siguro ko perpekto. Pero ako naagi ko ni Kristo. Di man kay siguro ko perpekto pero labing siguro naagi ko ni Kristo. O di sa gyud ko muluhod sa kalibog, di ko muluhod sa kahadlok, di ko muluhod sa condemnation, di ko muluhod sa kabalaka. Ano man? Because as He is, maong giparugan. Mo anak kasi mo kaugalingon ba? Because as He is, so are we. Asa mo na makita? 1 John 4:17. So, atong team, Christ at the center, from identity to overcomer. Ang atong pag-realize mga igsoon kung kinsa ta, mauna siya pinaka-basic.
Hangtod dili mausab ang atong identity, di gyud mausab atong experience. Asa man na makita sa Bible, Pastor? Parting daghanang example na sa Bible. Gusto mo mahibaw asa? Tanawang kinabuhi ni Abraham. Sa wa pa mausap ang iyang identity. Pati na daghanang problema. Pagkahimo na niyang Abraham, nausap ng dagan sa kinabuhi. Si Jacob. Sa Jacob pa siya. Pati daghanang kalisdanan siyang kinabuhi. Pero sa nahimo siyang Israel. Nausap ang identity. Sabutan na identity. Nausap ang iyang nature. Gikan sa iyang pagka-Jacob, nahimo siyang Israel. Gikan sa iyang pagka-Abraham, nahimo siyang Abraham. Gikan sa iyang pagka-Saul o Tarsus, nahimo siyang Paul. Una mga isun, unsa pasabutan na? Transformation. Identity is nausab ka sa imong kinasuluran kung kinsa ka. Kaya ang problema nato sa gawas, nganong gagmay magkikagrado tungod ba na kay tungod sa imong kahimtang? No, dili ay gagmay kagrado tungod kay pananaw mo sa kugalingon mo ko magka. Nganong bright man na siya? Ay kaya pananaw niya sa kugalingon bright, yun siya mo na nagtuon sa pirmi. Kaya ang pangabugo, ang pananaw nila silang kugalingon, amang kating klases yun. Mananaw sine, mag-tiktok dire. Kay buko mo nilang pananaw sa kugalingon. Ana silang una-una, ay di na lang ko magtuon. Ay, gigosi-gosi ko sa panahon. Mutuon ko din lang ako masuot sa kuo. Kay buko man ko. O, see? Asa na nukat ang imong pagkabugo? Sa imong pananaw, sa imong kugalingon. Si Piats ginikanan mo na. Dukduk ko na to, anak. Pagtuon ha. Kay bugo na bagay ka. Ay, nalang patunay kung imong mga ganyan taong bugo. Kining mga bata, takulan yun. Ay, na nagsugua, kaya imo naman nanginganlan nga takulan. Kung ana'y problema sa balay, mga isun, nga wagi kaumanan. Namalandong ko na nagsigo pa minaw, isang kasang ko minaw ko sa mga, kumbaga ba, nabutang na ako sa saktong perspective, ang akong pagkahimantayon. Kinibitaw observant ka ita? Observant, no? Sa Binisayaan na, himantayon. Ay, may kay kumubantay. Tanawon mo na, nagtupong ba ng imong paa? Napanay uwat? May kay kumubantay. Magbantay ko sa mga ginikanan nga nagsiglik ramos ilang anak mga tapulan nga gustong mo trabaho. Ay, wag yung kay makuha nga trabaho. Kooperasyon nila. Nga naman, sa imo na ng pananaw nila nga tapulan sila. Wag na ginay kumanan. Ako, nga ison. Di na mahuman ang di na masulba na problema sa mong balay. Nga naman, imo magitaga ang identity ang mga tao ka na sa mong palibot. Kini si Dudong, patigil tapulana. Kini si Inday, bugo kayo. Wag na lang yung kay nindot na nakita nilang tanan. Puro na lang yung problema. Kaya imo man silang itaga ang tagsa-tagsa identity. Nalaman sila, tagsa-tagsa identity. Ano yan, tag-ampo ka nga, mga usap. Ula sa imong pananaw nimo, o sa identity nga imong ipanghatag nila, certain yung ka nga bugo ning usa kining usa bright. Sa pagkasulbad ana. No, it's all. The mystery of life. Kabaw mo mo unsa mysterious kinabuhi? Duhang to sekreto kanina. The secret of life is in the word consciousness. Ikaduha, the secret of life is in right identification or in knowing who you are. Ikatulo, ka mo magunsa, the mystery of life is the word I am. Tanawa ng mga tao nga nasgawas. Pamalandugi ko ba yun? They're only acting to who they perceive they are. Ano nagpabadlong mo na siya? Ay, kaya pananaw siya, mama niya, padlungon siya. Ay, yun na lang itiwasan. Padlungon day, ha? Oh. Ako ba yung ngayon? Nasabtan yung message. Identity decides everything. Ingnay mong tapat, identity decides everything. Identity revealed. Unto us a child is born.
So, number 2, centrality is established. So many centrality is established. The foundation, ang pundasyon, ang pinakatunga, gipundar. Pinakatunga, kinsa may pinakatunga? Si Kristo. Naunsa mas Kristo? Napundar dito sa Pluto, dito sa Mars? Wala eh. Napundar diri sa kinasuluran nato. 1 Corinthians chapter 3 verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. After identity is revealed, something deeper must happen. After identity is revealed, something deeper must happen. Centrality must be established. Ngano centrality man? Ako itong tiwasan itong wali nga ito ni 3 Sundays ago, the centrality of the Christ. Ngano centrality of the Christ man? Ito kay si Kristo, mao ang gitawag na itong pundasyon. Identity is revealed, nadayag, napadayag, kung kinsa ta, but something deeper, laom, must happen. Centrality must be established. Ang pinakasintro, kinahanglan mapundar. Ngano man? Because it is possible to know Christ is my identity, yet, Pastor, ano lagi Pastor? Kailan naman ko kinsa ko? Anong niyabag palagi niya akong kinabuhi? Ang tanda ka ba? Giwali naman na kadaghan nga ako anak sa Diyos. Sige, anak ko sa Diyos, anak ko sa Diyos. Pagkadagman mo, anak ko lagi ko sa tao, di lagi ko sa Diyos. Gawa sa natural. Ngano lagi Pastor? Tanawag may ha, kitonta mo. Because it is possible to know Christ is my identity, yet still build my life around. Di mo ginini mo ma-fake mga igsoon. Mo claim ka nga anak ka sa Ginoo. Tawa, mo claim ka nga anak ka sa Dios, mo claim ka nga ang imong identity si Kristo, and yet you are building your life around self-preservation, and yet you are building your life around money. Nagtuo ka nga anak ka sa Dios, pero ang gigahinan nimo panahon sa imong kinabuhi pangwarta. Piti ka diha. Why? Because your actions cannot fake who you are. Your action, our action, cannot fake who we are. Again, balikon to na kong gisultis makadaghan. What we do daily, it builds or it confirms who we are. So, claim ka nga anak ka sa Diyos. Ni-claim ta nga itong identity si Kristo. Yet still, we build our daily life around self-preservation, around money, around applause, mga pagdaig, around comfort, or even ministry activity. Nahimo na ning identities mga pastor ang ministry, ang daghan kong ministry. Mga igsoon, not-counted yun as kalangitan ba? Kipaw pa mo kung sa gihap sa kalangitan mga igsoon, dili ang imong gibuhat, kung dili, unsay iyang nabuhat, gamit atong lawas. Ginoo, panalanginin ng ministry ha, uy di na mao. Nga nang imo man ang iampo nga panalanginan kana nga ministry, kung iyahagin ang ministry. Ang traditional mangud nga Pentecostal, we are working for God. Pero mo go beyond Pentecostal level ta, God is working through us. Okay, nakuha ko yung mga igsoon. Sa Pentecostal, kita'y namuhat para sa Diyos. Beyond Pentecostal, ang Diyos namuhat, pinaagi, ginamit, atong lawas. Okay? So God does not only reveal Christ. Ang Diyos, wala lang kay nagpadayag ni Kristo isip atong identity. Gi-establish gid niya, gipundar gid niya, iya yung gibutang si Kristo sa tunga nga mahimo siyang sentro sa tanan natong gibuhat. Tanawa ko na imong kaugalingon. Ato ko nang tanaw natong kaugalingon. Si Kristo ba'y na sentro sa tanan natong gibuhat o ang atong garbo para makapalit ang luhos kinabuhi? Nakuha ko yung mga igsoon.
ang kwarta importante na kayo. Pero mao ganin ito, kuro ni mo kada adlaw, check who you are. Tanawa imong kaugaling mo kung kinsa ka. Nga naman, kay maghisgot ang buluhaton sa Ginoo, second priority. Maghisgot ang business investments, first priority. See? Kanalandaan, it only reveals who you are. Anak ba kas Ginoo o tao ba ka? Kaya kung tao ka, kana mo yung priority. Pero sa mga espiritu nga nakaila, kinsa sila, ay di na priority nila. So God doesn't only reveal Christ, He establishes Christ. And the language of the scripture is so strong. Nga naman, Colossians 1:17, He is before all things, and by Him all things consist. Colossians Yapon 1:18, that in all things He might have the preeminence. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tanang butang, idugang ra. Pero ang idugang na gani mo, imong pangitaon, ay ang gingharian, i-minus imong kinabuhi. Unsa man gingharian? Righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Matingala na gani ka, wala kay kalinaw. Matingala na gani ka nga, wala kay kalipay, ang i-minus na ang kalinaw. Giminus na ang kalinaw, kalipay. Matingala ka, nagari na ang kwarto. Hindi ka nagari ang kwarto. Salamat ilo, nagari ko kwarto. May katok, may kagabi, mamasilang, pitok-pitok, may matang-tanaw sa kalipay. Hala, oy, giminus na din ang kalinaw, kalipay. Ngunit mailan nga giminus na ang kalinaw, kalipay. Makaihigla ka alaunas, kadlaon, mag-uragay ka na to, alas 11. Pag pangihin mo alauna, murag na anay nagsabi siya mong oo, nga panghuna-huna ba, nga di nakakatog og tarong. Tunglo na siya. Kinahanglan tag encounter ni Kristo. O sige, so this Bible, seek ye first the kingdom of God. Non-negotiable na. Ang pagpangita na to sa Diyos, ang pag-una na to sa Diyos, non-negotiable na. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga igsoon, sa akong kinabuhi, no? Di lang ginako isulti, no? Daghan kayong giad. Daghan, pero testingan po ko. Og nipilit ba kung kasing-kasing siad? Kaya kumugunit po kasgiad mga igsoon, wala. Pasensya kayo mo mga igsoon ha. Hamtong naman tayo as Ginoo kinapil to bilgit para mutubo ta. Murabag kuan ba? Boxing ba? Kung ang imong sparring partner humo kay kumo, banga kayo, ay inigduwa nimo knockout jud ka. Pero sa imong sparring nimo, kulatahon kasi mo sparring partner. Nikabot nimo sa kumbate nimo sa kinabuhi. Mga paut. Kano man? Ay, sukol juga. Anad ka sparring. Amen ba? Yung sa may nailikod-likod na sparring partner na isong ka mo. Ganun yung mga pagsulay. Muna yung sparring partner. Tulong-tulong sa natong luha, umud-umud ko ta. Makaingon ko ka, grabe sa ni sparring partner, grabiha sa ni klasya sa sparring partner, ay maumod, magbutag kumpiyansa ta. Pero it makes us strong. Hallelujah. Seek ye first the kingdom of God, non-negotiable. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang all things, i-add. Ang all things, i-add sa imo ha. Pero kunang ganin mo pangitaon ang i-add. Ang ganang pagkamatarong, kanang kalinaw ba, kalipay, i-minus yun na ba? Ang napuno, kas i-add. Pero pinaka-importante butang, unsaon man na imong mga igsoon, kung ang imong lawas, di na makapahimo sa giad. Ano man? Unsaon nimo magpahimo sa giad? Nga ang imong naong nimo, 50 anyos pa ka, mura nag-80, mura nagpasas gikumot. Sakit na kayo mga tuhod, ang imong hawak nimo. Unsaon nimo pag-enjoy na? Alto pa kag Japan ara. Nga di naman kayo mo malisan sa kailangan transisa sa ito. Ang imong tuhod, yan kayo mo to. Muna mga igsoon ako exercise ko, kaya akong goal na ko, maabot ko 60. Ang akong lawas, 35.
Biological age. Ha? Lamay ka. Ay, pagkakot ay kumpiyansa. Pati kumpiyansa po, the days are evil. Sabay, magdinaganay ta, makadagan ba ta? Listen kayo mo yung una na lang mo. Siguro na lang makadagan. Hallelujah. Tamang na lang. Kamang lang tani. Kamang lang ba? Ito na gusing. Kamang lang ba? So seek ye first the kingdom of God. Matthew 6:33. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Diri ang diferensya. Na kinahanglan na tumasabtan yun clearly. When Christ is part of my life, then I will consult Him. Ang mangonsulta ko sa Ginoo sa iyang kabubuton ani. Parte naman siya sa imong kinabuhi, di mangonsulta ka. Pero moingon ka when Christ is the center of my life, sa may mabuhaton, mo konsulta ka o mo align ka? Mo align. Align yun. Nga naman, once we align, Christ in us will be revealed. Kibaw ba mo kung sa isultis Timothy mga igsoon? The mystery of godliness. Lain sa ng tima na to ha? Mystery of godliness. Kibaw mo kung sa isulti na ni Paul, katulong Timothy? That God was manifested in the flesh. That God was manifested in the flesh. Ang Diyos na dayag sa unod. As He is, so are we. Ang Diyos na dayag sa imong bana. Ang Diyos na dayag sa imong asawa. Ang Diyos na dayag sa imong mga anak. So tarungan na silang atiman. Ka-ekspresyon na sa Diyos. Bisang nagpapadlong na, tarungag. Da. Kay all of them are expression of God's life. Lain-lain lang ang state of consciousness. Dili lang parehas. But they are all expressing God's life. Nga naman, because there is only one life. Ano ko ang reason? Nasabtan ninyo? So, what's ang diferensya? When Christ is part of my life, I consult Him. When Christ is the center of my life, I align to Him. So, ang solution diri, alignment. What do you mean by alignment? Alignment is not a feeling, dili na pagbati. Alignment is a decision. It is a discipline. It is surrender. And it is obedience. What do you mean by alignment, Pastor? Kung si pasabot ka ng align, kita mo ng tubo nga nahiwi? Kita mo ng bisikleta nga magsayaw-sayaw na mudagan? Ipa-align na nila ang kanang kuana na. Ang kanang iyang, kanang, sige na, sige tawa ka na, kanang sa iyang. No, dili ba? Kanang iyang mga, dili, sprocket lah, yung sprocket. Kanang, yantan, spoke. Ipa-align ang spoke, nga naman. Wala, di naman straight ang dagan, kasayaw-sayaw naman. Daghang kayo ta, mga igsoon, sa itong dinaganan ni Kristo ay, ana na eh. Ana na tulad ang panay. Kinahanglan tag alignment. Kana bitaw sakyanan nga mabantayan na ganin as driver ba nga mudaga na malangkalit sa wala bisag isintro. Dalhon ang las kasa ipa-align. Nganong naman ito kinabuhi ibis padong dito niliko man dire, muliko na po dire. Dili kay mayo ka ay isintro no kumali mo nilapas na po dito. Ay kuwang sa alignment. Kuha sa alignment. So, unsa man ang alignment? Alignment is not a feeling. Alignment is a decision. Alignment is a discipline. Alignment is surrender. Alignment is obedience. Unsa ang alignment? Dili na feeling, decision na siya, disiplina na sa imong kaugalingon, surrender na siya sa imong kaugalingon ngadto sa Dios. Imo nang obedient sa pagtuman siyang pulong sa imong kinasuluran. So, dire ang problema mga igsoon ito nga. This is where many believers struggle. Nga naman, they want Christ as Savior. Gusto nila si Kristo manluluwas. Pero gibutang nila ang ilang kaugalingon sa sentro.
Nani si maturity. Gusto ta nga si Kristo mahimong Savior, pero ang atong unod, mo'y atong gibutang sa tunga. So sa ato pa, ang imong paghilak, nihila ka, kay haron luwason sa Dios, ang imong unod. Na ang atong unod, mga igsoon, usaray destinasyon, cross. Nakuha mo ninyo? So, they want Christ. They want it in a struggle. They want, this is where many believers struggle. They want Christ. We want Christ as our Savior, but we keep self as the center. We want Christ as helper, but we keep our ambition at the center. So natay ambisyon, tauhanong pangandoy. Nya gihimo na tong helper si Kristo, o di na mahitabo. Dili gyud na mahitabo. So sa may solusyon ani, daghantang mga igsuon dias Ginoo nga sa imong pananaw hamtong. Pero ni kapiki makita nimong bata pag yun. Higugmaon lang na nato, di na nato kasab-an. Ngano man kanang ilang gipangbuhat ron, kung sa literal pa ng pamilya, maunay ilang duaan, ayaw ilugis duaan kay manghilak na. Nasabtan ninyo mga igsoon, kung mag-istorya na literal lang, spiritual niyo nga igsoon, naaghantag igsoon, atong dawaton, pakanon na to maayo, para mutubo, dili na to gunalan. Ato lang alam-alaman, ato lang inon, mayuhan dudong, hindutang inday, very good kay inday da, very good kay dudong, diri dong, tutoy diri gatas dong. Mahilak pa nag-imo na ilong kaduan. Nag-imo ingnon nga dudong, kanang imong gibuhat ba, di na kabubutos Ginoo. Para sa namo ito na manghilak ni ingnon kong lula nga, ay basketball, kay hana siya wa. Magsige na ng impress ang worship ani. Di man na masabtas bata. Ingnon kong duwa ko dyan, ayaw dog cheese, kay sugal na. Iyan na sa panuway. Muna, hangtod ron, ini mo duwa pag gani kong cheese. So, lagi ako guilt feeling sa soda ko ba nga. Subconscious man siguro niya. Ano man eh. Ini mo pinsar ko mailawam. Lagi mga tingog na ako madungog. Iya siya wa. Iya sa panuway. Saan naman tao? Muna, hinahinay kong duwag balik ron. Luwa po na ko gihimo mga igsoon nga sentro sa kinabuhi. Gano man? Ang sentro sa kinabuhi si Kristo. So, nakuha ko mga igsoon? They want Christ as helper, but they keep ambition as center. They want Christ as blesser, but they keep comfort as center. But ang foundation, ang pundasyon, dili na dekorasyon. Ang pundasyon mga igsoon, mao na hinungdan ng tibok balay nagtindog. Balikon ako, ang pundasyon mao na hinungdan ng tibok balay nagtindog. Number 3, I will build my church. Kining word build, sa ako nang gihisgutan last time, mao na yung word oikodomia. Oikodomia is to build, to construct. Mao na yung word oikodomia, to build and to construct. Kinsay mo build? Dili ang pastor, si Kristo. So, I will build my church, maturity form. Balik ko basa, Matthew 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. Natalawa mga igsuna. Unsa may insight aning number 3? Di ba mo unsa? Maturity. Kung ato nang palawman ang word build, we come up with the word maturity. So ang goal ni Kristo sa church is to bring us to a state of maturity.
So, tanawan ninyo, bantayan niyo may Matthew 16 verse 18 na. Notice carefully. Jesus did not say, I will entertain my church. Mao diri sa tinuod church ni Jesus. Sa tinuod nga church or fellowship ni Jesus Christ. Wala na to gihikaw sa mga yabag ug tingog ang paghalad nila sa Dios. Kay ang Dios ray mudawat og yabag. So kumuingon gani sunod si Ate Nining o kinsa na main si kinsa mo halad og tingog sa Dios, welcome ang tanang yabag. Basta kinasing-kasing lang. Ano man? Ningon ba si Jesus Christ, I will entertain my church? No, wallahi, I will build my church. Kung katahan ka diri yabag, sultian ta mo, kamo tanan naminaw, matistingan yun. Oh, parehas na mo ang tunguna, dito sa beach, dito sa Balamban, youth fellowship me. Unya ang ni-offer og kanta, nya kay kaning batan-on patay, hinawayon kay ta, nag-youth fellowship ni sa Balamban. Anya ni kanta, mo kay mundo makanis pasuramin si Brad Prido Tapayan, nagdapag may nuswan. Anya kantas Prido, may magyong pagkayabang sa tingog niya di, si iya ni pinabunay sa mong baba. Pag humanyag kanta ni ana manggid siya nga, pasensya na gyud kay mga igsoon kay nayabag ang may nuswan. Wa na gyud mi kapugo Ginoon. Wag kini gyud na mo pangatawa. Naunsa naman taon ni iya mang ining pasangil pasensya mo mga igsoon. Nayabag ang may nuswan. So, ang simbahan dili ni entertainment, walay problema, makawali tatanan. Ayaw una-unaan ninyong kinahanglan dyan mo, kamaumo mo ka, no. Musunod ra na. Unsing ipaabot sa Ginoo sa inyo, honey, i-share ninyo. Kay kibaw ko, nga one of these days, na mo tindog diri nga panggamiton sa Ginoo. Nakita na ko na, pipila ninyo diri, panggamiton mo sa Ginoo. Dili limitasyon ang edad. Dili po limitasyon ang pagkabatanon. Dili po limitasyon ang pagkataas ni mong edad. Kaya kung mo-commit yung kas Ginoo sa tibuok ni mong kasing-kasing, tibuok ni mong una-una, gamiton ka niya sa pamaagi mga itson nga makapanalangin ta sa uban. See? Wala mo ingon siya na, tanawa. Notice carefully, Jesus did not say, I will entertain my church. He did not say, I will hype my church. Wala siya ingon, I will hype my church, which is taking place right now. Gi-hype nilag maayo ang praise and worship. Gi-hype nilag maayo ang pagwali. Everything gi-hype yun. Nga naman, di ka pwede muwali kung di ka kamao. Nabay gigamit sa Ginoo nga perpekto pagsugod, wala. Ang requirement ra yun nga naa kay kasing-kasing sa Dios. Alignment ra gikinahanglan. Decision, unsa pa? Disiplina, unsa pa? Surrender, unsa pa? Obedience. Kanara gipangita sa Dios. So, wala siya maingon, I will entertain my church. Wala siya maingon, I will hype my church. Ang yan gisulti, I will build my church. So, building implies a process. So, ang pag-build niya, proseso na. Dili ako ang mo-build. At doon na mag-uol kay ko. Karon, mo-deliver na ng Diyos word. Wala na ko na himo ang problema, ang dili na ko problema. Nga naman, kaya di man yun ako na problema ang pagpatubo mga igsoon. Kaya nasulat man yun na mga igsoon Bible, gabi sa kunsa, nasulat na. Sa Leviticus, ito bang qualification, mas priesthood. Nga na yung mga tao, nga bisag unsaon mo patutoy. Bisag unsaon mo pagkaon, di na yung katubo, kutob rin yun diha. Nga di na ba pwede mawali mga igsoon? Sa lista sa mga overcomers, dili ka pwede mahimong pare kung dwarf ka. Kung sabutan ng dwarf, putot. Putot spiritually, dili pwede. Huwag ko magsultig literal ha. Kaya maigo tanis mga tag-as. Alkansita. Yung takabot og size. Kung di ka katubo spiritually, di ta mahimong pare. Natanaw ng Book of Revelation, tanang naglingkod sa trono, kana ng mga overcomer, puros pare. So, building implies a process.
building implies pressure. Kinsa may nibatig pressure karon financially, nibatig pressure sa relationship, nibatig pressure sa negosyo, nibatig pressure sa trabaho, nibatig pressure mga igsoon sa kinabuhi. Kinsa man isang kamot. Kibaw ba mo out of that pressure? Yan itanaw ni mo, no? Diha, di gina mo makita ba? Pero itanaw ni mo ba? Iniglabay sa panahon sa pressure nga imong giagian, mag-ingon ka, salamat kay Amahan. Nitubok yun ko. Tubo ko spiritually, nitubo ko intellectually, nitubo ko emotionally, nibata ko physically, everything sa akong experience sa gawas, na hinay kausap as I shape my identity to who am I. So, building implies a process, building implies pressure, building implies measurement, building implies time. And this is where our praise becomes powerful. Ano man? The builder processes me. Ikaw ako, giprocess ta. Hangtod mahimo tang pillar. Haligi. An overcomer o can carry weight. Palikog ablis yung Bible, Revelation chapter 3, verse 12. Him that overcometh, well, I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem. Tanaw ha? Diyan lang. The builder processes me. Giprocess ta sa builder until we become a pillar, an overcomer who can carry kingdom weight. Revelation 3:11. He that 3:12, he that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out. Haligi, himuon kang haligi sa templo sa Dios. Kinsa ni mga haligi? Mga overcomer. Nakuha pa niyo mga igsoon? Kiba ba mo unsi trabaho sa haligi? Misagang sa bugat building. Asa nagtindog ang haligi? Sa pundasyon. Take note ha, ang haligi misagang sa gibugaton sa building o ang haligi nagsalig sa pundasyon. Kinsa ang pundasyon? Si Kristo. Kinsa ang haligi? Ang overcomer. Unsay pasabot aning pillar? Unsay pasabot aning haligi? He that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Now, what do we mean by pillar spiritually? Stable. Dili double-minded. Weight-bearing. Sabot mo sa ng weight-bearing. Mupasan ang bugat. Sabot mo kung sa bugat. Can carry responsibility. Weight-bearing can carry responsibility. Dili na kinahanglan sultihan, maunay overcomer. Sensitibo sa ilang kasing-kasing o espiritu. Pagkakita nila sa ilang mga igsuon, they take responsibility sila sa ilang mga igsuon. Saon sa mga pamaagi? Sa ilang mahimo, sa mga pag-ampo, sa mga intercession, sa pagtapang, kung unsa imong matapang, we take responsibility. Pillar ka. Gisagang nimo ang bugat sa fellowship. Gisagang nimo ang bugat sa templo. Maunay overcomer. Gusto tag authority. Gusto tag wisdom. Gusto tag grasya. Gusto tag anointing sa Holy Spirit mo flow sa atong kinabuhi. Then we have to take full responsibility. Nga naman, di man katagaan responsibility. Adi katagaan authority kung di ka willing mo take of responsibility. Nakuha ko yung ways on.
Walay ihatag nga authority, walay ihatag nga dominion, walay ihatag nga wisdom, walay ihatag nga grace kung ikaw dili willing mo take responsibility. Pamalandungig maayo, unsay responsibility nimo sa imong igsuon. Pamalandungan na to bay, unsay responsibility na to sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, unsay responsibility na to sa atong mga igsuon sa simbahan, unsay responsibility na to diri. Ganuman, kaya na may daghang lihay. Kanang mga lihay, wa pa naka-overcome. Pero once you show signs of responsibility, you are showing signs of authority. Once you are showing signs of authority, you are showing signs of dominion. Once you are showing signs of it, you are showing signs that the anointing, the power of the Holy Spirit, ni flows imong kinabuhi. You are showing signs that the grace of God, the wisdom of God, ni flows imong kinabuhi. Nga naman, because you are taking full responsibility. Duha lang katao ang nasa fellowship eh. Ang useful o ang useless. Dili ni pangasaba ha. Pagpahinumdum lang. Ay gusto ta mga igsoon. I want to stress this again. Dili na ko madara ako na usa. Paghilak ko mga igsoon. Dili ko gusto mo kontrol og tao. Di sa ko gusto mo manipulate og tao. Pero nagkinahanglan yung tabang. Di na ko madatanan. Magtuon ko, nya ako pa'y mamisita, di mada. Pwede na ko bisitahan kong tanan, pero nagay makuha mo bitaw nang giingnan ako sa mami at tuon na. Kanang bisita nindot kay na, pero ganaron ganin ako bisita ni uban. Di na gyud na. Mangluod na gyud ang uban nga di mabisitahan. Mo nang i-random na lang nako ang bisita. I-random na lang, random ba? Pwede man gyapon na to matuyok tanan. Randomon, magtinabangay ta. Di na ko madama nga igsoon, kinahanglan pa ko magtuon. Gitawag ko sa Ginoo's missions, anyat walay ni take responsibility. Ako rin take responsibility kung wala. Kaugalingon ako simbahan, wa kay mo tabang. Magkinsay ni tabang na kus missions. Mga partners ako, dili. Nilikramo ba ko? Wala. Wa kong likramo mga igsoon, I need your help. Bugat kayo sa mga baga, bugat kayo. Mga pag-ampo lang, naku na kayo ng tabang. Kung mo kung saan nag-overcomer, pillar. Nitabang pasans, bugat. Kung nalipay lang ko, kaya naipipila nga ako nakita in the spirit sa inyo, nga willing magpagamit sa Ginoo. Kana, that is enough na ko ang mga igsoon. Enough na sa kuha. Ang inyong pag-ampo, gamay ninyong extends kindness mga igsoon sa kuha, dako na kayo ng tabang. Ang inyong pagpagamit sa Ginoo, dako na kayo ng tabang. Nalipay ganin ko mga igsoon, na sa Norway, dili na, wala namang inusara. Di padaning pamilya lang Saibel, lang Muimoy, lang nila ni Zoe, nila ni Samantha, makatabang na praise and worship. Nalipay ko, nanay makatabang na kong wali. Suraminsi, Bradosel. Nalipay ko mga igsoon. Naipipila pag yung akong nakita. Stay anapil, nga panggamitos, Ginoo. Napag yung mga youth, mga igsoon nga akong nakita, nga panggamitos, Ginoo din. Naapa. Naapay daghan, nga nakita na ko. Anak ni Mr. Arlene, kibaw ko, gamito na sa Ginoo yung mga bata, sis. Naidaghan pa din mga igsoon. Dili na ako, mada ako na usa. I need your help. Gusto ta magpagamit sa Ginoo mga igsoon. We have to wake up to who we are. Mangmata ta, kinsa ta. Ngano man, lawas na ni Kristo. 2026, singabot na. 2025, mga igsoon, napunog challenges. Napunog challenges. We have to wake up. We have to allow the Holy Spirit to teach us His ways. We have to allow the Holy Spirit to open our spiritual ears para madumog na to, klaro yung tingog. Mapuhat na to yung kabubuton. See? Padayon ito mga igsoon. In the simplest language, a pillar is a person who is stable. Balikon ako, in simple language, a pillar is a person who is stable.
weight-bearing, can carry responsibility. Consistent, not seasonal. Take note ha? Consistent, not seasonal. Trustworthy. God can lean weight on them. Present. They don't go out when things gets hard. Dili mo dagan. Sakit lang ba kung kasing-kasing tanaw ko sa mga kaigsunan? Pag dindot ka ni kayo, daghan ka manunga. Hype ka ni kastanan, pastilan dalian yung mailan og hype. Panahos bagyo. Nanagos na ng bangag. Wama, nangahadlok, nangalisang. Dili na overcomer. Ang overcomer mga igsoon, dili mahadlok. Og nahadlok magay ka, dawato di mo nga nahadlok ka. Ang problema sa church mga igsoon, religious hypocrisy. So it's about time to wake up. Magmatata. Ang ginahanglan, ang ato mga igsoon, dalhon na ito sa pag-ampo, tagsa-tagsa. Kita tag na itabangunon, tabangan ito, ano man, pamilya ta diri mga igsoon. Pamilya ta. Talikon ako. Unsa ang pillar in the simplest language? Present. They don't go out when things get hard. So muna mga igsoon, being a pillar is like a man who takes full responsibility. Ako gini isulti plainly, no? A pillar takes responsibility, not control. Abi kay ni take responsibility ta, pay muslan pud ta, di na mao. Mao na gibuhat sa bang simbahan, pagkakita nila nga nay ni take full responsibility, pahimuslan pud, dili na mao. Kinsa tong responsable, maminaw mo kas Ginoo sa sulti mo, di pud ka magpasong-haso. Nakuha mo yung mga igsoon? So, a pillar takes responsibility, not control, but responsibility. A pillar says, ang haligi, ang overcomer, musulti na, I own my choices. I will not blame people for what I refuse to confront in myself. I will lead my family in love and truth. I will guard my spirit. I will guard my mind. I will guard everything. Akong bantayan ang akong hunahuna. Naisipyat mga igsoon. We own our mistakes and failures. When we talk about responsibility, we don't outsource responsibility. Gigunita na to mga igsoon. So, God, take note, God does not make pillars by giving titles. God does not make pillars by giving titles. Akin ni siya, mauni siya. Akin ni siya, mauni siya. Muna gibuhat simbahan. Bisan sa mga tao, walay sense of responsibility, ipangtagaan title. Ang tinuod nga nag-flow sa spirit, maniid. Kung kinsa to'y willing mo take responsibility, dili na magpaabot sa pastor nga naman. Dili ko ninyo pastor, ang pastor na to si Jesus Christ. Ay, nakuha mo ni mga igsoon? Okay, padayon taro. God doesn't make pillars by giving titles. God make pillars by applying pressures with purpose. Gihimo tanyang pillar, pinaagis pag-apply ang pressure sa itong kinabuhi. And the pressure is very uncomfortable. Dili gyud ta komportable mga igsoon when we are being squeezed. But you know what? Sa diyang squeeze ta, mutubog yun ta ba? Ang nindot nga nasa suot sa to, mugawas yun. So, kibaw magunsig kinahanglan sa nagtukod na to sa builder para matukod ta, he needs time. Correction, trials, the builder uses time. The builder, who is Jesus Christ, uses time, uses correction, uses trials and testings, delayed answers, relationships, responsibilities, and even disappointments to form something in us para na'y mapurma sa atua that cannot be formed any other way. Pressure mga igsoon.
na mapurma sa atong kinabuhi, gikan na nga pressure nga di gyud mapurma sa laing paagi. So muna si Jesus mingon na this is why Jesus said, overcome it. Nga naman, a pillar is not someone who never battles. A pillar is someone who wins an inner war. Kita tagsa-tagsa na atay inner war. Muna, istorya mi. Sa mga partners ako, San Carlos, bisan na attorney, ang simbahan, unta. Ang fellowship, unta. Mahimong lugar diin ang atong kalag makapahulay. Ang atong kalag ma-refresh sa presence Ginoo. Makadawat og pulong na enlightening nga makapadasig o makapatubo. Dili pulong mga igsoon nga uli nimo magbuhat imong abaga. No, dili na mo kabubutos Ginoo. Gustos Ginoo nga mohamtong ta, ma-inspired ta, ma-enlighten ta siyang pulong. Ang atong pagtuo malig-on. So mga igsoon, ayaw kalimot na si Kristo mao ang sentro. Gikan sa atong identity nga na-discover kung kinsa ta, ngadto sa atong pag-overcomer. Unsang overcomer? Haligi. Ikaw mo'y haligi sa imong bana. Ikaw mo'y haligi sa imong asawa. Ikaw mo'y haligi sa imong mga anak. Kung nakakita ka sa haligi nga nihilak, alunoy ka. Nga naman, nihilak na haligi. Magunsa na lang ako, padili naman ko haligi. Wala na. So kita nga mga haligi, mga iso nato ipakita sa ila nga haligi yun ta, nga nagtindog tadi ni Kristo. Kaya tinuod nga haligi, nga nagtindog na ni Kristo, bisa kung saan na nag-uyog, di yun na makango. Nga naman, kay kining haligi o pundasyon, usara ni. Ikaw mo'y haligi sa imong bana, ikaw mo'y haligi sa imong asawa, ikaw mo'y haligi sa imong mga anak, ikaw mo'y haligi sa imong mga igsoon ni Kristo. Kita tagsa-tagsa mga igsoon, magpinasanay diha sa mga pag-ampo o diha sa mga pamaagi sa pagtabang nga atong nakita nga makapanalangin ta sa atong isig-ingon. Manindog ta alas pagtapos. Amahan, salamat kay sa imong pulong, salamat kay sa imong word nga magipadangat kanamo ning kabutagon. Salamat kay Father nga ikaw mo naglikon kanamo, nagsangkap kanamo, nagpasabot kanamo Father. Unsa ka importante nga ikaw mahimong sentro pinagi ni Kristo, ug unsa ka importante nga among pag-ilas sa mong kaugalingon hangtod sa punto amahan nga kami mahimong madaugon. Among gipali kanimo amahan ta nandung pagpasalamat sa gamahan ngalan sa mong anak. Amen. Amen. Praise God. Manganta sa ta, mga igsuon, ayaw mo pangulit. Kaya rin tamaliod ko. Ilang ka ang gate, siya di, para ba yung buwas. Ito, si Shadi, among giandaman o paniod to, so, ayaw mo pangulit, kaya para na yung mukhaon sa among giandam. Cellphone pa doon. Okay, ilang ng gate, Shad. Shad, ilang ang gate, kaya magawa sa ng bata. Mara, closing prayer na lang. I'm blessed. Malolo na mo yung trabaho.
Merry Christmas to Ay, nako, Merry Christmas. Sir Arlene, regards ko sa mga bata, Sir Arlene. Magpilpil, regards ka to, Cebu. To Cebu. Oo, niya ang Pilipin, may naano din kami ba? Sa mga kapatid. Apo lagi. Kumusta ko nila? Kulit kami sila doon. Chat-chat ko. Nag-upload ko chat. Kulit ba? Upload lang. New Year? Magwagi ko. Sige lang, sige lang. Flow lang ta. Sige. Lagsa. Ay, tibibi. Galis. Ay, inday. Hi, Nap. Ay, kuya. Praise God. Hallelujah. Kita ka turne istri day. Dali? Have you seen your mommy John, Dali? Nangita ko ni mo. Kuha. Ibalik ang Ano ito kasakit? Nangita ko ni mo. Che, mga tawa naman yun. Basta naman. Hallelujah. Kainits. I don't. Jai, mo ni Jai. Kailan nung kanin Jai? Aminday. Call center, trabaho call center. Oo, maka eskwela pa, tingkong pagkwarta, graduate na grade 12, to anas IT na, trakuan. Dili sa Ayala dito. Pwede ko, trabaho call center, kakabang down siyang mama tao papa. Grade 12 na, Pwede na, so as ka na nag-record mo answer. O, mami, wala kang kid. bright na yung mga anak na, puro na honor. Kana honor student ta. Che, mawali lagi kasi. Sige, hilak to. Hilak nga. Tingnan siya. Tingnan yung mawali ni Pastor. Inspired kasi.